Nako, Ping Lacson, bakit natataranta at natatakot ngayon mga kadunatics patungkol sa impeachment case ni Inday Sara Duterte? Anong meron? Nako! Pakinggan lang natin mga kadunatics sa 2-minute video. Ito. Nanganganib na hindi matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung mataragdagan ang bilang ng mga senador na makukulong o masususpinde. Paliwanag ni Senador Panfilo Lacson, alinsunod kasi sa konstitusyon, kailangan po ng 16 na boto para makonvict ang isang impeachable official. Going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi foregone na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict. Kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges, ang ibig sabihin ba nun, automatically acquitted? Dahil 15 lang yung pwedeng bumoto? Sa akin, hindi. Dahil hindi naman sila convicted, sila naman ay part pa ng Senate unless preventively suspended. Ang hypothetical pero in the realm of possibilities, pwede mangyari. Dahil dito ay pinanukala ni Lacson na sakaling matagdagan ang bilang ng mga senador na makukulong, maaari maghain ng Senado sa Sandigan Bayan ng motion na leave of court o motion na leave of court o yung payagang dumalo sa paglilite sa mga senator judge na nakakulong. Ngunit sinabi ni Lacson na tinawag na awkward o alanganin ng naturang sitwasyon dahil ang mga senador na nakakulong magsusud po ng robe bilang mga senator judge sa Senate Impeachment Court. Ngunit matapos po nito, nakasuot na naman po sila ng uniforme po, kulay orange, ng persons deprived of liberty. Ang medyo awkward lang doon dahil naka-robe sila as judge pagka-araw. Pagkatapos naka-PDL uniform na sila sa gabi. Ayos yun Ayos no? yun, Awkward nga naman yun. Tinig po. Bago-bago ng kulay. Politiko talaga. mamaya pag-usapan natin yan pare. Well, anyway, so ano kaya ang sinasabi ni Lacson dito mga kadunatics? Mukhang iba yung pananaw niya ngayon sa majority black. Majority, no, I would not say majority sila. Sa ibang mga kalyado niya mga kadunatics. Kasi, ang sa kanila, mas maganda kung marami ang makulong mga kadunatics para madali makonvict si Inday Sara Duterte at iba naman ang paniniwala ni Pinky Lacson. Ano kaya mga kadunatics ang totoo talaga? One thing for sure sa atin one thing for sure na dapat hindi na tumatuloy ang impeachment case by any case talaga. By any means necessary. Dapat mga kadunatics kasi sobrang gulo na ngayon. Ang flood control sa Blue Ribbon Committee, pilit nilang kinukuha. Ayaw nilang magpa-sesyon. Sinuspende talaga ang buong sesyon ng Senado dahil lang sa Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon, tomorrow mga kadunatics, antabayanan natin may magaganap pa rin na Blue Ribbon Committee hearing. Though, outside lang ito sa premises ng Senado. But still, still a Blue Ribbon Committee hearing mga kadunatics. May mga marirevealed pa bukas. Kasi another 14 na mga ex-marines ang iniimbitahan. Nako! Ay talagang dudumugin na naman to ng mga viewers, mga kadunatics at media. Kasi alam nila na pag ang black ni Senator Peter Alan Cayetano magkakandak ng hearing, dinudumog ng viewers. So ang mga media, opportunistic yan sila mga kadunatics. Kina-cover talaga yan nila. Alright. Hindi kagaya nung Blue Ribbon ni Erwin Tulfo na nilalangaw. Ang nilangaw mga kadunatics. Kaya, well, eto. Pasahin lang natin tong calls ni Bongbong Marcos. BBM calls for Congress special session. This is going to happen on June 17 mga kadunatics. Wednesday. Can you imagine that? Nakikialam na ang executive ngayon sa legislative. Co-equal brand of government yan sila mga kadunatics. Dapat walang pakialaman. Ngayon, ano ba, martialo na ngayon mga kadunatics na hindi na makakapag-decide itong Senado? Bakit tumatawag ka na ngayon ng special session? At of course, as tuta as possible, itong mga black ni Gatchalian, dapat lang talaga daw mga kadunatics na may special session. At may isang traidor Judas na parang si Chis Escudero din. Ito si Joel Villanueva, parang mga kadunatics. Nako, delikado talaga. Madidismiss na naman tong kaso ni Joel Villanueva pag dadalo siya sa session na ito.
tingnan natin mga kadinatics anong mangyari. Well, anyway, ito ang sagot ni Mike Defensor mga kadinatics. Sa special session na ipinapatawag ngayon ni Bongbong Marcos, ito pala talaga ang dahilan kung bakit magka-convince sila ngayong 17. Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at ang tabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po'y nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Abilino versus etong Cuenco na kaso, noong una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority noong panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Lalabas may quorum sila, 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung, I'm sorry Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? Gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuuang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Block to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinse yung mga senador, kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad.
na gagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa. Yun din, narinig ko rin yan, maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw eh. Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam nyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pating impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman yung ating bansa. Yun nga yung corruption na nga, hindi na resolve, tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon, at ang ating saligang batas. Patuloy nilang tinatakpan ng katotohanan. Yun ang dapat nating labanan. Kung Mike, di ba sila ngayon ay naka-lockdown? Tama po. So, Tama po. biglang next week, pag may special session para kanilang ipatibay yung 12-0 nila na yon, magbiglang mag-o-open ang Senate. Wala na, clear na. Wala na security threat. Nawala bigla. Pambihira, ano? Kakaiba talaga sa Senado, no? Talagang biglang Iba. nawawala pagka sa kanila. Iba talaga. Ako nagugulat. Maging yung pagpasok ko dun sa Senado nung unang araw nung 18 Marines. Pero mo, hinaarang kami. Alam mo, kasi pumunta kami sa taas. Siyempre, kilala naman ako ng mga ibang kasamahan doon. Tapos nakita nila yung sabi, saan kayo pupunta? Sabi ko, doon lang kami sa toilet. And lapit 5 meters away sa second floor. Nung nakita nila yung mga sundalo, teka lang po, tayo pa, i-clear. Sabi ko, ba't i-clear mo pa? Yan lang naman yung banyo. Babalik ulit kami doon sa reception para nga mapapasok kami. Nagkakaharangan kasi doon sa baba. Tapos nung bumaba kami, nagkasigawan na. Nakita ko nga na hinarang ni Secretary John Vic Rimulya. Pero hindi ko medyo malayo, hindi malinaw sa akin. Nung naglalakad na kami, si Atty. Baligod naman, hindi niya napansin, nagpapa-interview, nandun pa rin yung mga polis. Kaya ako mismo yung humila na kay Atty. Baligod. Sabi ko, lika na, parang iniisip ko, no, para sa isang institusyon ng demokrasya, para sa isang sinasabi lang poste o yung ating pillar of democracy, ang Senado, napakahirap magsalita. Napakahirap na para bang pumunta ka magsabi ng katotohanan. Pati yun, gigipitin ka. Nakakagulat dito sa ating kasaysayan ng ating bansa at yung evolusyon ng demokrasya. First time na nakita na, di ba? Ang Senado naman, talagang dyan ang banatan, dyan nagsasalita lahat. Dyan yung pinapakinggan ang bawat salita ng kahit sino. Pero ito mismo, inaharangan. At nitong pangalawa nga, andun na naman yung mga kapulisan para harangin sila. At nakita ko yun mismo na nakaharang yung mga pulis. Na, yun nga ang binanggit. Pero ito, natutuwa din naman ako dahil may mga pulis doon. May isang pulis bumulong pa Sabi niya, Sir, pagka ganyan na po ang order na arestuin yung mga Marines, hindi na ho kami papayag. Tutulungan po namin sila. Hindi ko na babanggitin kung sino doon. Pero may ganyan naman simpatsya talaga. Naintindihan ko, trabaho din yung mga kapulisan natin. Pero siguro, kuminsan, pagka naman sinabi kahit trabaho lang, umaabot sa sukdulan dapat siguro yung mga ganitong klaseng panggigipit, nakikita na nila at huwag silang paggamit. Kung Mike, may balita kasi ako na hindi daw pinapasok ang mga staff ni Senator Bato. Nabalitaan niyo po ba yun dyan? Hindi daw pinapapasok ngayon ang mga staff ng opisina ni Senator Bato. Instead of telling you about how amazing Toonby really is, why don't I just show you? Let's say we want a bee explaining the law of gravity. And boom, in 1 second, you have every... Hindi ko sigurado kung lahat sila, pero bilang ang pwedeng pumasok. Bilang ang pwedeng pumasok sa Senado. Hindi ko lang alam kung lahat sila sa opisina ni Senator Bato. Kung Mike, sa tingin nyo po, itong nangyayari ngayon sa Senado, kagustuhan ba to ng BBM senators o mismong si BBM ang may kagustuhan nito? Para sa akin, para sila umararte ng ganyan, kay Presidente mismo yan, kay President Bongbong Marcos. Kasi nakita mo naman nung nagkaroon ng pagkakaroon ng pagpalit ng liderato,
Walang kagatol-gatol. Sinasabi lang, we recognize the Senate presidency or the leadership of Sherwin Gatchalian. Pagkatapos narinig may Kongreso, we recognize the leadership of Sherwin Gatchalian. Hindi ko makita kung saan nanggaling yung batayan na yon. Malinaw ang ating saligang batas, 13 senators, di ba? Maligaw ang sa ating saligang batas, ang rules ng Senate ng ating Senado para ikaw magkaroon ng majority 13. So babalikan ko muna yung quorum. Naalala nyo kay Senator Soto, nagsabi sila yung virtual voting, magbotohan, nag-walk out ang minority. Wala doon si Senator Chis eh. So 12 lang sila. Sabi ni Senator Soto, I would like to question the quorum. Dahil 12 lang sila, nagpaubaya ang mayorya. Dahil wala nga si Senator Chis, at that time kasama lang Senator Chis, dapat 13 sila. So nung sabi ng ganon, hindi tinuloy ng mayorya kasi 12. So, pagdating naman sa kanila, nung 12 pa lang sila, sabi na nila kaagad, meron kaming quorum sa 12. Eh sila nga yung question noon, ilang araw lang nakaraan. So anong ibig sabihin? Kung meron pong 5 sa minority at merong 8 sa majority, yan ay quorum na. Quorum na po yan. They can already conduct business because that is 13. Pwede na sila magpasa ng batas kung ano man kailangan nilang gawin. Pero para palitan ang Senate President at si Speaker pro tempore, ang Sergeant at Arms, at saka ang Secretary of the Senate, kailangan nila 13 ang bumoto. So kahit na 13 tong nandito sa plenaryo, 8 at 5, hindi sila pwedeng magpalit ng mga opisyalis. Pero nakita nyo, ginawa nila, nagpalit sila ng Speaker pro temp, nagpalit sila ng SecGen, nagpalit sila ng Secretary of the Senate. So, talagang mali. Kahit saan ko tingnan. Yun lang, hindi ko na kailangan magpalalim pa sa batas. Yun lang rules ng Senado at yung rules ng ating yung ating konstitusyon at yung rules ng Senado, klaro na. Ang quorum is 13. So sa madaling salita kung ngayon, ang dapat kilalaning Senate President is si Senator Cayetano pa rin. Pero bakit kanina po parang yung trabaho, yung pirma ni Senator Cayetano, katulad halimbawa doon sa mga sweldo ng empleyado, si Senator Gatchalian ang pumirma. Valid po ba yun? Hindi pa yun. Etong ginawa nila ngayon na sinara ang Senado, yung pagpasok pa lang namin, sinara ng Sergeant at Arms, illegal po lahat yun. Dahil yung po lahat ay dapat nasa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yung sinabi ni Senator Gatchalian na work from home, walang magtatrabaho dito, walang hearing dito. Illegal po yun. Lalo tigit pa yung sinasabi ninyong pagpirma sa sweldo. Dahil yan dapat kay Senate President Alan Cayetano yan. Ganyan binabalahura ngayon mga kadonatics ang Senado. Sobra, di ba? Grabe. Kaiba talaga si Marcos Jr. mga kadonatics. Lahat ginagawa nila ngayon para lang mapatahimik ang lahat ng mga oposisyon. Comment down below at babasahin natin yan mga kadonatics. At don't forget to like and subscribe. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.